Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. 23 anyos na dalagang natagpo ang patay sa loob ng kanilang bahay, ginahasa base sa inilabas na autopsy result. Malaking vintage bomb natagpuan ng isang magsasaka sa Nueva Vizcaya. Rider muntik nang matuklaw ng malaking kobra sa kalsada sa Ilocos Sur. At ang paandar ng asong ito sa pamamasyal nila sa Baguio City, bakit nga ba bumenta sa netizens? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Paalala mga kapuso, ngayong araw na epektibo ang ikalawang bahagi ng big time oil price hike ngayong linggo. Tulad nitong Martes, may dagdag ngayong araw na 2 pesos and 60 centavos sa presyo ng kada litro ng diesel. 1 peso and 75 centavos naman para sa gasolina, habang 2 pesos and 40 centavos ang taas sa kerosene. At para sa pinakauling update, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ngayong araw ipinatupad yung second adjustment doon sa big time oil price hike ngayong linggo. At syempre, ramdam na ramdam yan ng mga motorista, partikular nga ng transport sector. Sa diesel, Chris, ay nasa 2 pesos and 60 centavos yung increase per liter. Sa gasoline naman ay 1 peso and 75 centavos. Habang sa kerosene ay medyo may kataasan din na 2 pesos and 40 centavos. At syempre, Chris, kasunod nga ng oil price adjustment ngayong linggo ay alamin natin yung kondisyon o kalagayan ng mga motorista, partikular ng transport sector, na sila actually yung pinakadirektang apektado ng big time oil price hike ngayong linggo. So alamin natin kumusta ba yung kanilang kalagayan o yung kanilang sitwasyon. Andito tayo ngayon live sa may kahabaan ng Arellano Street. Dito yan sa Arellano kung saan napakarami nga ng mga transport group na nakahilera dito, tricycle. Ayan, medyo ito nga, wait nga lang. Ito si Kuya. Hello tatay, wait lang ha. Hello tatay, good afternoon sa inyo. Live tayo sa One North Central Luzon. Kumusta ho ang biyahe ngayon? First trip ko pala ngayon, nasiraan ako. Okay lang naman. Apo. Ano hong epekto para sa inyo nung oil price adjustment? Medyo may kataasan yung increase ngayon sa produktong petrolyo. Malaki ho dahil sa per liter na lang, malaki ng diferensya. Apo. Kumusta po yung inuuwi natin ngayon? Nakita medyo ramdam na ramdam ba, sir, yung ganung oil price adjustment? Nabawasan naman. Nabawasan po. Para makita. Apo. Oo, so sana, sir, ang ating sana ngayon ay... Hindi, dapat yung ano kasi ang pinagmulan yun, yung gira eh. Dapat maano yung gira, humupa. Alright, maraming salamat po, sir. So, balik tayo dun sa ating kinaroroonan, Chris, dahil medyo umulan. Yung mga tricycle driver dito, bandang sumilong din doon sa may bandang doon. So, alam mo, Chris, sabi nga ng Department of Energy, asahan daw na possible na by next week ay magkaroon ng rollback sa produktong petrolyo. Yan ay kung talagang magtutuloy-tuloy nga yung ceasefire sa bahagi naman sa pagitan naman ng Israel at ng Iran. At syempre umaasa dyan talaga yung mga transport sector, yung mga motorista, mga driver ng tricycle, ng jeep, ng bus, na sana nga ay magkaroon nga ng rollback next week at sa mga susunod pang linggo, nang sa ganun kahit papaano ay lumaki din yung kanilang arawang kita na inuuwi nila para sa kanilang mga pamilya. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. ₱23 anyos na dalagang natagpo ang patay sa loob ng kanilang bahay sa Dagupan City, ginahasa base sa autopsy result. May follow-up report si CJ Turida. Bumuhos ang pakikiramay sa naiwang kaanak ni Jezel Ann Gonzalez, ang 23 anyos na dalagang natagpuang patay sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Pugaro, Dagupan City noong Martes. Pinaglalamayan ngayon ang mga abo ni Jezel sa kanilang bahay. Isinailalim sa autopsy examination ang bangkay ng biktima kahapon at lumalabas na sinakal at ginahasa ang biktima.
Dito mismo sa bahaging ito ng bahay naglatag ng higaan at dito natulog si Jezel. Hanggang sa alas 6 ng hapon noong June 24, natagpuan na lamang ng kanyang nanay na nakataob si Jezel dito, wala ng buhay. Magkalapit lang ang bago at lumang bahay ng pamilya Gonzales pero wala raw narinig na komosyon ang mga kaanak noong oras na mangyari ang krimen. Maaaring sinuntok muna, sir, and then tinakpan yung bunganga o kaya sinakal, sir. Saka siya ginahasa. Patuloy ang pag-iimbestiga ng pulisya sa insidente. Muli silang nagtungo sa pinangyarihan ng krimen para sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon. Nakatutok din ang mga opisyal ng barangay sa kaso. Tutulong na rin kami sa pagkuha ng impormasyon kung ano ang dapat namin gawin para makatulong naman kami sa mga dito ay sa namatayan. Naglaan ang pamilya ng reward money sa sino mang makapagtuturo kung sino ang responsable sa pagkamatay ni Jezel Ann. Ito po yung hustisya na para mahuli yung nangyayari sa kanya, yung tao na gumawa. Nakadagda ang libing ni Jezel Ann sa July 17 dahil hinihintay pa ang ilang kamag-anak mula sa ibang bansa. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Matapos ang 4 na gabi at 3 araw na search and retrieval operation ng mga otoridad at volunteer rescuer mula sa Quezon, Nueva Vizcaya, nailabas na ang 3 bangkay mula sa 5 minero na natrap sa loob ng isang tunnel sa barangay Runruno. Gabi noong Lunes, napaulat na natrap ang 5 minero sa pinasukang tunnel. Natagpuan ang katawan ng mga minero sa lalim na 700 hanggang 800 metrong haba ng tunnel alas 11 kagabi. Kahapon, napaulat din na namatay ang isa sa mga volunteer rescuer. Sa impormasyon, kasama nito ang kapatid ng isa sa mga natrap upang i-rescue ang kanyang kapatid. Noong Miyerkules, unang nailabas ng buhay ang 2 mula sa 5 minero. Kawalan ng sapat na oxygen ang sanhi ng pagkahilo at pagkawala ng malay ng mga minero kung kaya't hindi na sila nakalabas sa nasabing tunnel. Kawalan ng farm to market road, problema ng ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Bahagi ng tinatamnang palaya ng magsasaka na si Robert ay nasa gitna ng bukid na ito sa barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan. Pahirapan ng pagtanim hanggang sa pag-aani ng palay. Kinakailangan kasing maglakad sa mahabang pilapil bago makarating sa sakahan. Kung saan na raw ay mayroong farm to market road, mahalaga ma'am kasi para pag may mag-aani ka, may madadaanan at saka may pagbibiladan ng palay. isang konstruksyon ng farm to market road sa mga proyekto ng Department of Agriculture, LGU at barangay para matulungan ang mga magsasaka. Nakukulangan kami dito ng mga pagpapara. Isa yung daan, siyempre pero yung pagpapaarawan nila ng mga palay nila. Malaking tulong din. Tapos yung mga manggagaling ng sa Sampabian, Manawag, ganun. Kasi pag matraffic dyan sa munisipyo, dyan sa bayan, dito sila dumadaan. Aprobado na ang farm to market road na magdurugtong sa mga barangay ng Gilig, Malabago at Bari. Sinimulan ng pagtambak ng lupa sa lugar. May ilang individual ang nakakausapin ng mga opisyal ng barangay at LGU dahil direktang madadaanan ng proyekto ang kanilang mga sakahan. Hindi lang kami ang dito magbibinipisyo, pati sa ibang lugar kasi. Nasa 3 million pesos ang paunang pondong naaprubahan para sa proyekto. Matapos ang pagtambak, isusunod na ang concreting ng farm to market road. Sa oras na matapos ang proyekto, ay magiging alternate route din ito ng mga sasakyan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nanginginig daw sa takot ang isang rider matapos na muntik na matuklaw ng malaking kobra sa Cervantes, Ilocos Sur. Habang padaan ng rider, akmang tutuklawin siya ng kobra pero nakaiwas ang rider at mabilis na pinatakbo motorsiklo. Diretso namang gumapang sa kalsada ang kobra at pumunta sa malapit na mga kabahayan. Ayon sa rider, tinatayang nasa mahigit 2 metro ang haba ng kobra. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, patuloy na nararanasan sa ilang bahagi ng Dagupan City ang bahang dulot ng high tide. Mabagal ang usad ng mga motorista sa bahagi ng A.B. Fernandez Avenue at Burgos Street sa Barangay Poblacion Oeste dahil sa binahang kalsada. Sa tala ng Public Alert, Response and Monitoring Center, umabot sa 1.41 meters ang tide level na naranasan kaninang alas 10:05 ng umaga. Bababa ang tide level pagpatak ng 7:25 mamayang gabi. Nagpatuloy ang paglayo ng bagyo sa kanluran ng bansa habang isang bagong low pressure area naman ang nabuo sa karagatang Pasipiko. Nasa labas yan ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan 1,960 kilometers silangan ng southeastern Luzon kaninang umaga. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo pero ayon sa Pag-asa, posible pang magbago yan at maaring lumapit din ito sa bansa sa mga susunod na araw. Nagbabalik ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone kasabay ng humihinang epekto ng habagat. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Northern at Central Luzon. Kalat-kalat ang malalakas na ulan dahil sa thunderstorms pero bahagyang mababawasan ang posibilidad ng ulan paglalim ng gabi. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Arestado ang isang magsasaka ng mahulihan ng 12 marijuana plants sa Cabiao, Nueva Ecija. Nakatutok Glam Caligdan Dizon. Natagpuan sa bakuran ng bahay ng isang magsasaka ang 12 marijuana plants sa Cabiao, Nueva Ecija kahapon. Naaresto ang 56 anyos na sospek matapos ang magkakasunod na surveillance ng otoridad sa lugar. Aabot sa 15,000 grams ang mga nabunot na marijuana plants at nagkakahalaga ito ng 3 milyong piso. Yung karamihan po ng hindi nabebenta ay kanilang ginagawang yosi, ginagamit din po talaga nila. So may mga parokyano siya ron na dumadayo kasi medyo matagal na rin po namin iniikutan to na pagka walang magawa, doon sila umiinom at doon na rin sila nagpapat session. Todo tanggi naman ng sospek na nagbebenta siya ng mga marijuana. Pero aminado raw siya na nagkamali siya sa pagtatanim ng marijuana. Helpful lang po ako sabihin doon. Opo, inamin ko naman po na bawal doon doon po ako nagkamali. Pero sa investigasyon ng pulisya, dati nang naaresto ang sospek dahil sa illegal na droga at kabilang din siya sa listahan ng high-value target ng PNP. Nasa kustodiya na ng Cabiao Police ang sospek na sinampahan na ng kaukulang kaso. Glam Caligdan Dizon, 1 North Central Luzon. Arestado rin sa magkahiwalay na operasyon sa Pampanga ang magkapatid na kambal dahil sa pang-estafa umano. Batay sa reklamo ng mga biktima, pinaniwala silang may ibinebentang ari-arian sa Clark ang dalawa pero hindi raw pala ito totoo. Umabot na raw sa milyong-milyong piso ang naibigay na pera ng mga biktima. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang magkapatid. Task Force Mantaker natututok sa mga pag-aalagalang aso binuo sa Bangaldan, Pangasinan. Naritong report. Mga pag-alagalang aso ang karaniwang makikita sa mga sityo ng ilang barangay sa Bangaldan, Pangasinan, lalo na sa mga barangay na hindi masyadong istrikto sa implementasyon ng Republic Act 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007 na mas kilala sa tawag na Aso Mo Itali Mo Law. Bunsod dito, bumuo ang Mangaldan LGU ng Task Force Mantaker o Mangaldan Task Force for Animal Control, Keeping, Enforcement, and Rabies Prevention. Ang Mantaker ay salitang Pangasinan ng ibig sabihin ng Itali. Tugon ito ng LGU sa tumataas na road traffic incident dahil sa mga pag-alagalang aso. Yung mga motorista, may mga bata, tsaka naglalakad, at risk po sila. Diba, pwedeng makagat sila, dahil pwedeng may rabies siya or gutom o natatakot yung aso, ma'am. Pwede rin, ma'am, traffic accidents. Mao. Pero gumaka tukod, no? Mangkin, kayo kinano, balag.
Pinag-aaralan din ngayon ng lokal na pamahalaan ang pagkakaroon ng centralized municipal pound. Dito ilalagay ang mga asong pag-alagala na mahuhuli ng task force. May mga dilemmas lang po for now kasi syempre hindi pa po prepared ang location. May budget rin ma'am, staffing din kung sino pong magpapakain. Panawagan ng LGU sa mga pet owner na maging responsable sa pag-aalaga ng mga aso. Alinsunod sa RA 9482, maaring magmulta ng 500 piso hanggang 25,000 piso ang sinumang hindi tumatalima sa batas. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Vintage bomb na posibleng mula pa noong World War II natagpuan ng isang magsasaka sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Naka-alerto Joel Fernandez. Sa creek malapit sa kanyang taniman ng gulay, natagpuan ng isang magsasaka ang isang vintage bomb sa Barangay Poblacion, Santa Fe, Nueva Vizcaya umaga noong Martes. Agad nagsagawa ng render safe procedure ang PNP kung saan kinumpirma sa isang EOD technician na ang vintage bomb ay may bigat na humigit kumulang 1,000 pounds o katumbas ng 453 kilos. Pinaniniwala ang nagmula pa ang bomba noong World War II. Agad dinala sa EOD office ang lumang bomba para sa tamang disposisyon nito. Isinorender naman ng isang barangay chairman sa Kalayan, Cagayan ang submersible drone na nakita niya habang nangingisda sa karagatang bahagi ng barangay Dalupiri. May label na nakita sa submersible drone. Ayon sa PNP, maaaring kontrolado raw ito gamit ang remote control. Nasa kustodiya na ng pulis ang submersible drone at sasailalim sa masusing pagsusuri upang matukoy ang pinagmulan, gamit at posibleng banta nito sa seguridad ng bansa. Na-recover naman ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company ang iba't ibang uri ng armas, bala at pampasabog sa liblib na bahagi ng Sitio Bigok, Barangay Alucao, Santa Teresita, Cagayan. Batay sa report ng PNP, itiniktik ang impormasyon ng isang dating rebelde hinggil sa taguan ng armas sa hinihinalang kuta ng mga rebelde. Sasailalim sa kaukulang verifikasyon, dokumentasyon at disposisyon ang mga na-recover na armas. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, sa ika-75 anibersaryo ng GMA, 75,000 pesos na ang napanalunan ng mga masuswerteng winners mula sa Week 1 hanggang Week 4 ng Kapuso Big Time Panalo Season 3. Hanggang July 11, 2025 pa pwedeng magpadala ng entries. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bumili na ng participating products at sali na, kapuso. May chance pa kayong manalo sa mga susunod na linggo ng daily and weekly cash prizes at 1 million pesos ang winners sa Grand Draw. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Ang notification ng Kapuso Big Time Panalo Season 3 winners ay sa pamamagitan ng official call or text message mula sa GMA. Bisitahin at i-follow ang official Facebook page at promo microsites ng GMA Promos para sa official details and announcements. Imahen at relics ni St. Therese of the Child Jesus na dinala sa isang simbahan sa Dagupan City dinagsa ng mga deboto. Tunghayan sa report. Bilang bahagi ng ika-100 taon ng pagiging santa, dinala ang Centenary Pilgrim's Image at relics ni St. Therese of the Child Jesus sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City. Bilang bahagi ng Centenary Pilgrim's Image and Relics Tour, nagsagawa ng banal na misa na dinaluhan ng mga mag-aaral at estudyante ng St. John Cathedral School. Nakilala si St. Therese bilang Little Flower of Jesus na naging madre noong 19th century. Siya raw ang nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng tao ay kailangan maging sikat o magaling upang maipakita ang pagmamahal sa kapwa. Tulad din ng sabi ni St. Therese, no? You do not wash the dishes because they are dirty, because you love the person who will use it next. 3 first-class relics at 2 second-class relics kasama ang imahe ni St. Therese
ang nakalagak sa loob ng St. John the Evangelist Cathedral. Dinadagsa ito ng mga deboto at nag-aalay ng dasal. The hair of Saint Therese, which was made by her sisters and is the relic that was exposed during her beatification. And then there is also flesh from her left arm, as well as ashes from her tomb. Kabilang din sa relics ang brown habit at white mantle na sinuot niya noon bilang madre. Naging santa dahil sa matinding pagmamahal sa Diyos at pagdarasal ng mabuti. Namatay siya sa edad na 24. Malapit siya sa mga kabataan kung saan tinatawag siyang Ate Tere. Mabilis daw siyang tumugon sa mga dasal sa hindi inaasahang pagkakataon. It always starts in little ways. Yun po yung pinaka-spirituality po ni St. Therese. Yun po yung pinaka-tinuro niya. Nagsimula ang Tour of the Centenary Pilgrim's Image and Relics of St. Therese of the Child Jesus noong October 2024 at magtatapos ito sa darating na Oktubre. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, for the good vibes tayo ngayong Thursday. Ibibida natin ang asong nagpabibo sa kanilang pamamasyal sa Baguio. Ano nga ba kasi ang trip ng alagang yan? Bukod sa aw-aw, parang kaya na ring mag-roar ng asong si Rio. Kuwang-kuwa kasi ang pose ng mascot na dino. Spot the difference lang ang peg ng costume na dinosaur at little dognosaur. Yan daw ang Sit Pretty Aura, isa sa maraming tricks na alam ni Rio mula sa training ng kanyang fur dad. Ang kwelang pang-dodog show, bentang-benta sa netizens. More than 500,000 views na yan. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede na kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.